At your service. Samahan niyo po ako sa mga kwentuhang lokala, turismo, at usapang serbisyo ng buhay at kabuhayan, kalusugan at kalikasan, kultura, sining at kasaysayan dito sa Bayan ni Juan. Sa bayang mapapakinggan at mapapanood sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido sa Metro Manila. DZRJ Radyo Bandido TV, available sa Sky Cable Channel 224 at sa mga digital box ng GMA Affordabox, ABS-CBN TV Plus Box, Sulit TV Box ng TV5, live sa Facebook, www.facebook.com/DZRJ810AM at DZRJ810AM Radyo Bandido sa YouTube channel tuwing araw ng linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Bayan ni Juan. Okay, it's good to be back. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng linggo, November 19, 2023. Ako po si Jude Icap at your service. Welcome po sa panibagong edisyon ng ating pong programang sa Bayan ni Juan. Tayo po ay magsama-sama, kasama po natin ang technical department hanggang alas 4 po ng hapon. Live po tayo mga kababayan sa DZRJ Radyo Bandido 8:10 AM. Dito po sa Metro Manila, sa talapitan po ng inyo pong mga radyo. Live po tayo sa telebisyon via DZRJ Radyo Bandido TV na napapanood po sa Sky Cable Channel 224 sa mga pangunahing lungsod sa Pilipinas. At the same time, kung kayo po ay digital box, no? GMA Affordabox, ABS-CBN TV Plus Box o Sulit Box ng TV5, pakihanap lamang po, excuse me po, ng DZRJ Radyo Bandido, pakiriskan po ninyo para malinaw po ninyong mapanood ang lahat ng mga programa po ng DZRJ. Siyempre, tayo din po ay live sa ating Facebook Live at YouTube channel ng DZRJ. Magandang hapon, Pilipinas! Kasama po ang ating mga kababayang overseas Filipino workers. Kumusta po kayo dyan? Diyan, teka muna, at medyo malamig po ang panahon. Ayan, kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon, magandang umaga o magandang gabi, anumang oras po sa inyo po dyan. Sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin, magandang hapon. Meron tayong bisita mamaya, kaya antabayanan po ninyo. Pero bago po yan, nais ko munang batiin itong ating mga kaibigan na patuloy pong nagsusuporta at nanonood po sa atin po. Teka muna, si former councilor ng Agoncillo, Batangas, si Councilor Rosemilin Fajardo Roque. Magandang hapon, konsehal. Diyan po naman sa bayan ng Agoncillo, si Director Angel Ayala ng Sorsogon 1 Electric Cooperative. Ayan. Yung Municipal Administrator po ng Kasiguran Sorsogon, si Sir Arlie Coranes. Magandang hapon din po. At sino pa? Ayan, sa lahat po ng mga nanonood po sa atin. Siyempre, nais ko din pong pasalamatan ang Agri-Party List, si Congressman Wilbert T. Lee sa patuloy po na pagsuporta po sa ating mga medical assistance, na hinihingi po ng ating mga indigent members of the community na na-hospitalize. So maraming salamat po sa Agri-Party List kay Congressman Wilbert Lee sa patuloy po na pagsuporta sa ating pong mga medical assistance request. Ayan. And, teka muna, sino pa ba ang, may nakakalimutan ako ayan, si dating kapitan ng Poblasyon Castilla Sorsogon, si Cap Alex Soto. Ayan, meron siyang award na tatanggapin mamaya sa
Rotary Club of Pasig. Ayan, okay? So mga kababayan, ngayon po ay araw ng linggo, November 19, 2023. Si Alan Pado, dyan po naman sa Bayan ng Kasiguran. Hello, magandang hapon, and pakishare na lamang po ng ating video ngayong hapon. Maulan pa ba dyan sa inyo? Dito sa Makati ay medyo makulimlim po ang ating pong panahon, no? Dito po sa Metro Manila. As I have mentioned po, mga kababayan, meron po tayong bisita. Pero teka muna, sa mga nag-aabang po ng ating pong kalagayan ng ating panahon, eto kasi meron po tayong low pressure area. Ano po? Ito po yung binabantayan natin. Teka muna ha. Teka muna. Binabantayan po natin na sama ng panahon na nagdudulot po ngayon ng malawakang pag-ulan. Diyan po naman sa bahagi ng Mindanao, sa bahagi ng Visayas, sa bahagi po ng Bicol Region, maging dito po sa Metro Manila, meron pong makulimlim at minsan po ay pagbuhos ng ulan. Kaya po mag-ingat po kayong lahat, lalo po yung mga kababayan po natin dyan sa bahagi ng Mindanao, sa Bicol at sa Southern o sa may Visayas areas na malapit sa mga ilog, yung sa mga bundok, yung mga prone areas, no? Kayo po ay mag-ingat sapagkat ang ulan po ay bumubuhos ng malakas at mula kahapon pa, mula kagabi pa hanggang sa mga panahon na to, sabi po ng ating mga kaibigan na nandyan po sa bahagi po ng Bicol, sa bahagi ng Visayas at sa bahagi po ng Mindanao. Mag-ingat po kayo. Alam po ninyo sa mga panahon na ito, November at December, talaga naman pong yung bagyo ay padaan po dyan sa atin, dyan sa may bahagi ng Visayas at sa may bahagi po ng Bicol Region. Kaya ingat-ingat po tayo mga kababayan. Okay? So bago po natin maipakilala ang ating pong bisita, ay meron po kaming ipapanood po sa inyong video. Ito po yung advocacy song na ginawa po niya, is an original composition. Siya po ang ating bisita. Maya-maya ipapakilala natin. But in the meantime, sama-sama nating panoorin itong video po ito. Pagmasdan mo ang mundo, patuloy na nagbabago. Iba't ibang bansa, iba't iba ang sakuna, dapat ay laging handa. Tayo na't magkaisa, harapin bagong hamon. Sama-sama tayo, may krisis man o dilubyo, lahat may magagawa. Halika na, kumilos at magbayanihan, patungo sa maunlad na pamilya't komunidad. Ligtas at panatag na pamayanan, walang maiiwanan, lahat ay poprotektahan. Gumuho man ating kapaligiran, tayo'y handa sa bagong panahon. Tayo na't magkaisa, harapin bagong hamon. Sama-sama tayo, may krisis man o dilubyo, lahat may magagawa. Halika na, kumilos at magbayanihan, patungo sa maunlad na pamilya't komunidad. Ligtas at
ay poprotektahan. Gumuhuman ating kapaligiran, tayo'y handa sa bagong panahon. Sama-sama tayo, walang iwanan. Kung may problema, tayo ay magdadamayan. Tulong-tulong tayo, isang hangarin. Magkakapatid, kaibigan, maaasahan. At magbayanihan patungo sa maunlad na pamilya't komunidad. Ligtas at panatag na pamayanan, walang maiiwanan, lahat ay poprotektahan. Gumuhuman ating kapaligiran, tayo'y handa sa bagong panahon. Okay, nagbabalik po ang ating programang Sa Bayan ni Juan. Yun po ay original composition ng ating pong bisita ngayong hapon na ito. Kilalang-kilala na po ninyo ito. Talagang ating kaibigan dito sa programa. Nung una pa man, nag-broadcast tayo dito sa DZRJ. Naalala ko, siya po yata yung ating halos kauna-unahang bisita sa ating programa. Mga kababayan, ang tinutukoy ko po yung ating bisita ngayong hapon na ito ay si Dr. Ricky Bunaw, Social Welfare Officer 5, Division Chief for Administration, dyan po naman sa DSWD Calabarzon, presidente po ng MOVE, presidente po ng ADSWI at iba pang mga grupong pangkomunidad. Mga kababayan, si Kuya Ricky ang kasama natin sa kabilang linya. Magandang hapon sa iyo. Sir Ricky, magandang hapon. Good to see you. Magandang hapon sa iyo, Sir Dude. Ayan. Sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay nitong Sa Bayan ni Juan. Ayan. It's good to see you, sir. It's been a long time. Yes. Hindi tayo nagkita. At wow, ang ganda ng yung background. At ang ganda ng yung microphone. Yes. Bumati ka muna, Sir Ricky. Batiin natin ang lahat po ng nanonood at nagsusubaybay sa atin pong programang Ang Bayan ni Juan, hosted by our fellow friend, si Jude Hiccup, dating kasamahan sa ating tanggapan. Ngunit siya ay nag-iisa at lumipad at hanggang ngayon ay patuloy sa kanyang paglipad. Hello sa lahat po ng mga viewers and listeners dyan sa station at maging sa himpapawid ng atin pong DZRJ. Ayan. Radyo Bandido. Basta radyo, bandido. Yun Basta radyo, bandido. Bago yan ha. Anyway, meron din tayong mga overseas Filipino workers na nanonood din sa atin, si Ricky. So kasama din natin sila sa ating programa. Batiin na rin natin sila, Sir Jude, yung mga OFWs natin, mga friends natin from all over the world. Lagi ho kayong mag-abang dito sa programang ganito, at marami ho tayong mga updates sa Himpapawid na makakatulong sa inyo. Alam po ninyo mga kababayan, si Sir Ricky ay merong regular na online program, kumbaga nasa Facebook Live at YouTube tuwing araw po ng Sabado, alas 7 hanggang alas 9. 4 case
Edutainment. Tama ba ako, sir? Yung nasa likod mo? Tama ho, tama ho. 4K's edutainment. Ayan. Ayan. Kwentuhan, kaalaman, may kantahan din at kasiyahan. The social workers Ayan. and the development hour. Yan. Ayan, nakaka-relax po. Pag medyo stress po kayo, pwede po kayo doon. May natututunan na, well, may musika pa kayong naririnig, no? So, napakagandang pakinggan yung regular na programa ni Sir sa online. At anyway, Sir Ricky, no? So, unang-una, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon sa ating programa. And siguro, umpisahan na natin ang ating talakayan. Marami pong nanonood sa atin dito sa may bahagi ng Calabarzon at sa may bahagi po ng Bicol Region. So, sir, bilang pong mga kabayan, si Sir Ricky po ay isang registered social worker at the same time. Kaya nga po, sa matagal na panahon, ang kanyang pong serbisyo, ang kanyang trabaho at buhay ay nasa Department of Social Welfare and Development. Ayan. Last 2 weeks ago, or I think 1 week ago, kung hindi po ako nagkakamali, meron pong ginanap na National Convention. Yung lahat ng mga social workers yata sa buong Pilipinas. And parang si Ma'am Vicky ng City Social Welfare and Development Office ng Tanawan City, mukhang nag-attend yata doon at ang ganda-ganda ng kanyang attire. So Ricky, tell us about the National Convention ng social worker dyan po naman sa Visayas Region. Well, dalawang bagay po ito. The 27th Asia Pacific Regional Conference, ito ay nai-host ng atin pong PASWI, ang Philippine Association of Social Workers Incorporated National, sa pangunguna ni President Roy Lontayao at ang ating Executive Director, si Ma'am Eva Ponce de Leon. Ito ay sa pakikipag-usap ng atin pong international officers ng IFSW or International Federation of Social Work at ang ating PASWI. So, they decided na dito gawin sa Pilipinas at sa preparation, talagang naging punong abala po ang PASWI National sa mga preparation paghahanda dyan sa Cebu City. So, ito ho ay dinaluhan ng iba't ibang countries, Asia Pacific region. Mga social workers po ito, but ang mga dumalo dito ay mga official representative ng bawat country. At to name a few, may dumating ho dito from Mumba, Africa, yung mismong president or world president ng ating social work organization. At the same time, yung atin pong IFSW president and officers, PASWI officers, at marami pang representatives from India, Malaysia, Thailand, Japan, Korea, and many more. And marami hitik na hitik po ang conference dahil pinag-usapan ho dito ang atin pong contribution and share dito sa Sustainable Development Goals, yung halfway point ng ating Sustainable Development Goals. Commitment po ito ng mga social workers sa atin pong Sustainable Development Goals. So, around 1,000 plus na delegates po, to include Filipino and international delegates. Ayun. So parang dalawang event ito. Apo, yung international gathering. Apo, yung pangalawa pong event, it's a PASWI convention. So this is a convention na doon din mismo ginawa sa Cebu, and ito naman po ay dinaluhan ng kulang-kulang 3,000 social workers all over the Philippines. Oo. Dumating ba si Secretary Rex Gatchalian dyan po naman sa okasyon na yon? Ang atin pong kalihim, Rex Gatchalian ay inanyayahan po, pero dahil may mga equally important activities, ang ating kalihim, hindi po siya nakarating. Pero ang PASWI po ay in-invite po ang kanyang kapatid, ang atin pong Senator Win Gatchalian, na siya pong naging panauhing pandangal sa atin pong mga social workers during that PASWI
conference, 75th conference. Oo, yung PASWI conference po, yearly po yan ginaganap ninyo. Ang PASWI conference po ay every other year po yan. Every Okay. 2 years ginagawa po yan. Mhm. Pero actually, nagiging yearly na rin po yan dahil marami pang iba't ibang activities within the year na major activities ng ating PASWI. Ayan. So, samahan po ito, sir, no? Kasi for the information of everybody, samahan po ito ng mga social worker. Hindi lamang social workers, hindi lamang yung mga nagtatrabaho sa DSWD. Kasi meron tayong mga social workers, sir, no? Please inform, please educate us. Sa iba-iba ding mga institution. Tama po ba ako, Sir Ricky? Yes po, Sir Jude, ito ay nire-represent po, ang PASWI po is our professional association ng mga social workers. And ito pong mga social workers na member ng PASWI ay spread all over various organizations. Mayroon pong of course, DSWD, may Local Social Welfare and Development Office, itong LGU or also DUPI. Meron din po sa hanay ng ACADEM, ito pong Association of, itong National Association of Social Workers Educators Incorporated or ang NASWI. Mayroon din kami sa DSWD, itong ADSWI, which yours truly is the National President. Ang ADSWI po is Association of DSWD Social Workers Incorporated. At mayroon din po tayo mayroon pa tayo sa Supreme Court, Court Social Workers, mayroon DOH sa Social Workers, may Social Workers sa medical setting kung tawagin ay AMSWAPI, at mayroon din tayong mga Social Workers Association sa ito Social Protection for Children, itong ACAP, Association of Child Caring Agencies of the Philippines. May mga NGO social workers at marami pang iba, no? Alright. So, ito ay composition po ng ASEAN Social Work Consortium, pero marami pa hong ibang dumating. yan. So now we know na hindi lang pala yung mga social workers ang nasa DSWD at nasa Local Social Welfare and Development Office. May iba-iba pang mga field like sa medical, sa academe. Marami pa palang mga social worker na nandoon. Opo. Marami ho talaga dahil ito ay mayroong pang military social workers, mayroon sa correctional, mayroon sa corporate, mayroon sa broadcasting, ay marami ho. Ang social workers ay hindi lang pang LGU, pang DSWD, but kami ho ay nagkalat kahit saan available ho, mayroong mga social workers. Ayan. Ito sir, itong mga tanong na to, no? Mahalaga ang social worker sa ating lipunan, sa pag-unlad, sa isang komunidad. Ano ho? So sa ngayon po ba nakikita po ninyo na dumarami na din yung yung ating mga kabataan na kumukuha ng kursong social work, no, para maglingkod din sa ating mga komunidad o bayan? Actually, patuloy ho ang pagdami nito, dahil patuloy din tayong nag-advocate na sana ho ay mas dumami pa ang atin pong mga social work, kukuha ng social work profession, dahil Sir Jude, mayroon tayong scarcity pa rin ng mga social workers sa ating bansa. Kung matatandaan nyo, hindi ho pa mapil up ang lahat po ng mga pangangailangan ng aming ahensya, ng mga NGOs, mga CSRs at iba pang tanggapan na nangangailangan po ng social workers, sapagkat sa bawat pagtatapos kada taon, marami din pong mga social workers ay hindi lang napupunta sa field ng social work. Meron din pong nagdinegosyo, meron din pong nangingibang bayan. So kaya may mga scarcity pa rin ho tayo dito sa ating bansa. Ayun, okay. Alright. Time check muna tayo sa Ricky, no? Baka medyo maalangan tayo. It's 3:28 po ng hapon. Ayan. Pero anyway, napakaganda at nabigyan po ninyo kami ng naging kaganapan doon sa konferensya ng mga social workers, both international at dito po sa local, no? Pero kami po ay nagagalak at least nasusundan namin ngayon ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga social workers, and at the same time iba-ibang mga institution, no, ang meron
ang social worker sa ngayon, no? Hindi lang dito sa DSWD o hindi lang doon sa, kasi familiar kami sa mga local social welfare and development office at dito nga sa DSWD. Ayan. But prior to that, Sir Ricky, no? Teka muna. Teka muna ha. Ay, okay. May nanonood tayo. Gusto ko lang ito batiin, Sir Ricky, no? Si Ma'am Gladys Bunaw na nandyan po naman sa Portland, United States of America. Aba naman, social worker din to si Ma'am, di ba? Social worker din to. Yes. And I think nandun siya ngayon, relative din sa kanyang trabaho as social worker. Tama po ba ako? Tama po. Ayan, dapat maging guest natin to si Ma'am Gladys. Pero sir, magbe-break lang tayo, no? Magbe-break lang po tayo ng konting panahon. At tayo po ay magbabalik, ipagpapatuloy natin ang talakayan, lalo doon sa advocacy song, kasi meron tayo ditong text message doon sa advocacy song na play natin earlier. Pero in the meantime, mga kababayan, samahan niyo po kami ni Sir Ricky, makalipas lang po ang ilang palad. Hi, this is Rina Tolentino of Good Job Philippines together with Alan Visitacion and Barbie Atienza. Join us as we bring you all good news all the time here at DZRJ 810 AM, Radio Bandido TV. Watch and listen to Good Job Philippines every Saturday from 11 a.m. to 12 noon, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Nagbabalik po ang programang Sa Bayan ni Juan. Time check muna tayo mga kababayan. 31 minuto. Makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ako po si Jude Icap. Kasama ko po si Sir Ricky Bunaw. Ang bilis po ng oras. Ano pa lang, yung conference pa lang yung na pag-uusapan natin ni Sir Ricky. Pero prior to that mga kababayan, napansin po ninyo, meron po kaming na-play na advocacy song. That's the original composition po ni Sir Ricky. Yung ating guest po ngayon. Sir Ricky, tell us about yung advocacy song na play po natin kanina. Well, that song is originally written, by yours truly, and it is now published sa atin pong Facebook, sa YouTube, at sa iba pong mga sites, particularly yung buod ng song is all about resiliency, preparedness and resiliency, and that is also my own way of contribution and sa ating response sa atin pong sustainable development goal. If you notice sa mga lyrics diyan, calling for unity, participation, always ready in all types of calamities or disasters, and inclusivity, walang may iwan, sama-sama, and iisa lang ang layunin. No, that is the context of the song, no? Matagal na po ba kayong gumagawa ng mga original song? Kayo po ba, tama po ba ako na parang passion mo na po talaga yung paggawa ng ganitong mga klase ng music, at the same time kumanta? Kasi nasusundan kita sa inyong online regular program. Well, ito ho ay naging talent na natin, skills natin ito, at salamat sa atin pong Panginoon, Panginoon Diyos, na binigyan ho tayo ng ganitong talent and skills sa pagsusulat at pagbibigay ng musika. Hindi ho madali gumawa ng isang awitin, at hindi naman ho madaling gumawa ng isang ritmo o kaya yung melody ng atin pong musika. Siguro dahil nakita ko, Sir Jude, that hindi lang sa aking paglilingkod, nagkaroon ako ng eye-opener sa mga social issues, mga realities na nakasurround sa aking pagtatrabaho at mga karanasan.
Kaya ayaw ko lang siya na i-internalize sa aking sarili but i-share ito sa public through a form of song or music. Ayun. I started this way back uh, I think nasa high school ako, mayroon na akong Matagal na. nasulat Matagal na na. song. Oo, oo. And I have around 60 plus originally composed songs. Wow, wow. Yan po ba ay uploaded sa yung mga social media accounts? Opo, ang ilan po dyan ay nasa Spotify na po. Pwede na po Aba, ninyo mapanood. talaga? Mayroon pong Tayo Na, the song. Tayo Na means halika na. Magsama-sama tayo. Gumalaw, kumilos. No? Mayroon din pong Kalinga at Malasakit. Ito ay ginawa ko para sa aming tanggapan. Yung maramdaman ng taong bayan, yung ating ginagawa bilang mga social worker at mga service workforce personnel na tumutulong sa ating mga kababayan. Ayan. Naalala ko sa Ricky, no? Noong mga bago ako pumasok sa Calabarzon DSWD, kayo po yung chief ng Disaster Response Management Division, no? Sa usapin ito ng disaster response. So, I am thinking na alam mo yan, nakakagawa ka ng mga ganitong klaseng music o musika dahil ang puso mo ay talagang malapit din sa usapin ng DRRM at usapin ng resiliency. Tama po. In fact, may ginawa ho akong song. Ang pamagat ay Kalamidad. So doon sa song na yon, akin na pong isinulat ang iba't ibang klase ng kalamidad. Bagyo, baha, lindol, tsunami, pati yung Marawi crisis, sinama na ho natin doon sa word na yon. Kalamidad is calling for lagi dapat handa, no? Lagi dapat handa. Tapos may naisulat din tayo ho, Sir Jude, na isang song, ang pamagat naman ho ay Kaya Natin. It was during the time of pandemic na talagang binabangungo tayo ng iba't ibang mga social issues, yung mga criticism sa ating mga ginagawa. So talagang puro stress ang inabot ho. Hindi lang ako, pati yung atin pong mga frontline workers. So sabi ko, kung ganito at mabigat na nga, nakakatakot, pero patuloy pa tayong hinahataw ng mga masasalimuot na issues. So ang akin na lang naging tugon doon is kaya natin. Lagi natin binabanggit kaya natin hanggang sa nakapag-develop po tayo ng isa uling awitin na ang pamagat ho ay Kaya Natin. Ayun. Tama-tama sa Rico, no? Kung hindi po ako nagkakamali, 3 weeks ago, inalala natin yung Typhoon Yolanda, di ba? Yung pinakamalakas na bagyo na dumaan sa Pilipinas at talagang napakasakit ng pangyayari sa atin. So, yung music na plinay natin kanina na ginawa po ninyo, original composition, ay para bagang yun ang dapat nating maging attitude sa mga ganito pong mga pagkakataon sa Ricky, na dapat sama-sama tayo na labanan, tumindig, at yun nga, sa anumang kalamidad, na dumarating po sa atin. Yes, tama po yun. Hindi po pwede tayo yung magsusulo tayo. Dahil kapag nagsusulo tayo, ay iniisip lang ho natin yung ating sarili. Dapat kailangan natin makiisa, makipagtulungan, makipag-alliance, makipag-collaborate, communicate, and coordinate sa atin pong iba-ibang mga tumutulong din. Sabi nga, pag sama-sama together, mas marami ho ang mabibigyan natin ng serbisyo publiko. Ng serbisyo. Ayan, opo. Alam niyo naman, Sir Ricky, mga kabayan sa Pilipinas, sa usapin ng mga peligro o mga kalamidad, name it and we have it. Diba? Dito sa Pilipinas, Sir Ricky, nung nakaraang araw lang, kahapon ba, lumindol dito sa may parte ng bahagi ng Southern Mindanao. Yes, 6.8 magnitude, Sir Ricky. Opo, at biruin mo, 6.8 na yan. Napansin nga namin sa aming monitoring din. Yung mga kaibigan natin doon sa parte ng Mindanao ay nagpaabot din ho ng mga picture sa atin. Kagabi ho ay atin po ding napagbigyan ng pansin sa ating pong programa sa 4K. And wasak-wasak po din po. Bitak-bitak din ho ang mga pader. So iyon nga, malakas din po ito sa parte ng Davao, diyan sa Mindanao.
At dito sa Metro Manila, ipanalangin ho natin na hindi ho tayo datnan ng ganong kalakas. Dahil lang 7.2 magnitude na inaasahan dito sa Maynila ay Oo, yung magtutulog po talaga. sinasabing the big one. The hindi big naman one. natin hindi naman natin 'yon hinihingi, pero mabuti na po tayo ang naghahanda sa Ricky. Tama po at hindi ho biro 'yon. At dito ho ay puro ho structures tayo sa Kamaynilaan. So talagang kailangan natin dito maghanda kung paano natin maiibsan ang lubos na pinsala kung ito man ay magkakaroon ng patuto. Pero wag naman na sana. Yes, opo. So, tayo po ay nagdadasal sa Ricky, no? Yung mga kababayan natin sa may bahagi ng Southern Mindanao na nakaranas po ng paglindol, sana naman po ay, kumbaga, merong na mga namatay sa Ricky. Doon sa paglindol na yun. Yun po ang iniiwasan natin sa lahat ng uri ng kalamidad. Ang pagkawasa o pagkamatay ng buhay, yun po talaga ang goal natin na dapat walang mangyaring ganon. Tama po yun. That's why dapat tayo sama-sama at maging handa sa anumang kalamidad. Always. Ayan. And be resilient. Ayan. Aside from that, Sir Ricky, sa ngayon, meron tayong low pressure area. Dito sa may bahagi din ng Visayas at Bicol, inuulan ng malakas ngayon. Di ba? Well, bahagi ho din talaga na may bagyo man o wala, dapat tuloy-tuloy ho ang paghahanda. O mayroong mga krisis, dilubyo, sabi ko nga sa kanta, mayroon man tayong dilubyo, krisis na dumating or hindi dumating, kailangan lagi ho tayong handa. Kasi kapag nangyari ho sa mga kasamahan natin, kababayan natin, may darating yung bagyo, saka lang maghahanda. O darating po ang unos, saka lang maghahanda. So sa atin ho, ina-advocate ho natin na kahit walang unos, patuloy pa rin maghanda. Hindi ho natin dapat linulubayan ang mga preparatory activities kasi ito po ang magsisave sa bawat isang buhay. Tama, ayun. Sir Ricky, batiin ko lang si Ma'am Vicky Chintokuyu. Diyan po naman sa may bahagi ng Pila, Laguna. Ngayon po ay nanonood po sa atin. Maraming salamat, Ma'am Vicky. So, Sir Ricky, balikan ko lang doon bago ako sa ibang tanong, doon sa nangyaring lindol sa may Southern Mindanao. Yung ating ahensya sa DSWD po ba ay meron na pong mga naipaabot na mga pangunahing tulong sa mga affected families or individuals doon po sa may bahagi po ng Southern Mindanao? Well, definitely lagi hong handa ang ating tanggapan on behalf ng atin pong DSWD. Hindi ko po nakocover yung Mindanao, pero as far as I know ho, kahapon ho ay nagkaroon na po ng pagpupulong na tinawag ho ng Office of Civil Defense at ang ating pong national officers ay dumalo po doon at nagkaroon na sila ng pagpaplano at sigurado ho ako may coordination, ugnayan na po ang aming central office doon sa aming ding regional office doon sa Region 12, sa Region 11 at sa iba pang regions dyan sa Mindanao kasi ang mantra po ng ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, hindi na ho kailangan pang maghintay. Basta may nangangailangan, matik po yan. Alam na po ang gagawin. Ayun. Tama po ba ako, Sir Ricky, na meron na tayong mga, bago pa man dumating ang anumang klase po ng kalamidad, meron na tayong mga prepositioning ng mga goods natin sa mga regional offices natin para, sabi mo nga, hindi nahihintayin muna ang central office, kundi kung ano ang nandyan, ibibigay agad doon sa mga posibleng maghingi po ng mga tulong ng LGUs. Opo, usually naman ho, may mga prepositioned goods na tayo, yung mga food and non-food items. May mga ginawang hakbang na po ang DSWD. At kung ang LGU po ay nangangailangan ho ng augmentasyon, ang papel ho ng DSWD National, regional ay talagang magbigay ho yan ng augmentation assistance sa atin pong mga local government na naapektuhan ng kalamidad. Ayun, okay. So patuloy tayong nananalangin, Sir Ricky, na sana yung mga bilang ng nasawi ay kumbaga hindi na po madagdagan at patuloy tayong umaasa na yung mga tulong mula sa ating from local to national ay dumating doon sa mga apektado ng kalamidad. So tamang-tama po ito. Itong ang advocacy song na ito ay gagamitin na lang natin
sa ating programa para alam mo yan, ma-remind kami always na dapat sama-sama tayo sa anumang uri ng kalamidad na maaring pong maranasan po natin sa ating pong komunidad. Kumbaga man, Sir Ricky. And thank you for that inspiring music, original composition pati ninyo. Diba? Salamat po. Ayan, okay. So, sir, time check muna tayo. It's at 3:44 ng hapon. We would like to take the opportunity kasi napakabilis po ng oras. Yung programa mo sa online, 2 hours yun. Di ba? 2 hours yun. At wala yatang break yun eh. Tuloy-tuloy. Kami dito, tayo dito ay 1 oras lang. So talagang kailangan siksikin po natin. We understand, Sir Ricky, na ikaw din ngayon ay Pangulo ng MOVE. Tama po ba ako, Sir Ricky? Ano po ba yung MOVE Philippines? Well, ang MOVE po ay isang samahan ng mga kalalakihan na naglalayo na makatulong sa mga advokasya o social protection sa mga nagiging biktima at mabibiktima pa nitong mga karahasan. At kami din po, itong MOVE ay naglalayon din po na puksain din po at bigyan ng edukasyon ito pong mga gumagawa ho ng hindi kanais-nais na mga pang-aabuso sa ating kababaihan, kabataan at iba pang sektor ng ating lipunan. Yeah, so Ricky, kasi in relation to that, ngayong November 25 to December 12, base po dito sa Republic Act 10393, ay meron po tayong tinatawag na 18-day campaign to end violence against women. So napakaganda na i-connect po natin itong usapin na ito sa grupo sa advocacy ng MOVE Philippines. Ano po yung papel na ginagampanan ulit ng ating pong MOVE para masupport ito pong 18-day campaign to end VOW. Hindi lang 18-day, kundi dapat talagang ma-eradicate totally itong problema po natin sa violence against women and children. Actually po, nakakatuwa din naman na marinig ho, no, sa aming pong mga kasamahan that ito pong MOVE ay kinikilala na ho siya hindi lamang ho ng iilang organisasyon o ilang kalalakihan. Ito ho ay nationally accepted organization. And, pero institutionalized na ba siya, sir? Institutionalized na po ito dahil po ang atin pong Philippine Commission on Women ay talagang patuloy ang pagbigay sa amin ng suporta sa amin pong mga ginagawa bilang mga advocates, mga male advocates. We started this in 2006, Sir Jude, at hanggang ngayon ito ay namamayagpag at kamakailan nga po ang atin pong NEDA sa Calabarzon ay nagpatawag ho at tayo din po ay dumalo at nai-advocate natin at sanabi ho natin na ito hong MOVE ay dapat maging strategy ito in opposing our gender-based violence at maging bihikulo ito para sa pagpapaunawa, pagbibigay ng kaalaman sa atin pong mga kapwa kalalakihan para maibsan ang nais gawing karahasan laban sa mga kababaihan. Ayan. So itong MOVE po, hindi lang po ito organisasyon o grupo. Sa halimbawa sa ahensya ng, kasi sa DSWD merong MOVE na, tama po ba ako? Opo, mayroon po. Pero ito po ay meron ng mga grupo sa iba-ibang ahensya. You mentioned the NEDA. Yes, NEDA, lahat po, Civil Service, DILG, Sandigan Bayan, COA, marami na po, all over line agencies, universities and academy, mayroon din sa NGO, mayroon din sa hospital, mayroon sa local government units, down to the barangay. So ito ho ay talagang massive ang aming campaign kasi we wanted the men, in general, to be involved in this advocacy so that, babalikan ko yung ating kanta, sama-sama together, kaya natin wakasan ang lahat ng karahasan kung magtutulungan. Ayan, naalala ko yung, I think, my first interview sa iyo, way back, I think 2018, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi mo na tayong mga kalalakihan, tayo dapat yung protector ng mga karapatan, ng safety,
ng mga kababaihan. Balikan ko lang yung sinabi mo, Tama Sir po, Ricky. tama po. Wala pa rin naman hong nagbabago at inimprove pala din ng todo yung sinasabi natin na protector, hindi penetrator. No? Ayan. Hindi perpetrator, no? So dapat tayo ay protector at yun nga, ang MOVE po ay patuloy na nagbibigay ng mga advocacy campaigns, info dissemination, training, orientation, referrals, counseling din po doon sa atin pong mga lumalapit na kapwa kalalakihan or mga biktima ho ng mga karahasan. So ito po ay maganda po na ating i-promote, no? Kahit sa media, pwede ho natin yan bitbitin. So dapat meron din dito, no, sa mga media organization Yes ng po. MOVE. MOVE media, magandang idea yan, sir. Magandang idea yan, sir. Yes. Diba? Oo. Yan nga ang sinasabi ho natin na gawin natin inclusive ang lahat ng advocacy. Kasi itong platform natin na ginagawa, Sir Jude, ano, yung atin pong Sabayan ni Juan, very Filipino tagline, ano, ay mas madali natin ma-reach out ang informasyon kapag may mga ganito tayong advocacies using the media. Tama, tama. So tama ng timing, no? Sa advocacy, so muna dapat sama-sama tayo para labanan ang ganito pong uri ng mga karahasan. Now, sir, based po sa mga reports na nakakarating din sa MOVE Philippines, kumusta po? Ano po yung mga datos natin ngayon in terms of involving violence against women? Actually, Sir Jude, growing ang ating cases sa Calabarzon at sa other regions sa ating Pilipinas, bumababa ayon sa datos ng PNP pero tumataas din. So ibig sabihin, marami na tayong interventions na ginagawa ang mga pamahalaan, iba-ibang ahensya, pero sabi ko nga, ang karamihan dito ay concentrated sa atin pong mga biktima. So nagbibigay tayo ng mga interventions, community-based, residential-based care sa mga facilities. Pero more than that, kailangan na ho siguro natin na bigyan ng pansin ang the other side of the coin. Ito pong mga gumagawa ng biktima, gumagawa ng karahasan para nang sa ganon ay makounter natin ito, no? At wala tayong ibang intervention diyan kundi pagpapaunawa, i-educate ho natin sila. The secret of preventing is through education. Ayun. Okay. Now, balikan ko lang po, no, yung MOVE Philippines. Ano yung mga challenges ninyo ngayon na hinaharap, no? As you implement or execute the programs and plans of MOVE. Kasi kung i-connect ko yung sinabi mo, kasi nagtanong ako sa iyo, sabi mo rising pa din yung mga cases natin ng violence against women. The fact na meron na tayong mga ganitong klaseng organisasyon at meron na ring batas, no, patungkol sa violence against women. So, ano ang nakikita mo, sir, na mga, kakulangan pa, dyan naman sa grupo ng MOVE, ano pa yung mga challenges ninyo na to support you na maging mas malakas, no, na maging kaagapay ng pamahalaan to eradicate the violence against women? Well, napakagandang tanong dahil growing ho ang atin pong cases as confirmed by our PNP, kagagaling ko lang ng meeting ng Regional Peace and Order Council. Ito yung ARPO kung saan hinihimay at pinag-uusapang iba't ibang mga concerns patungkol sa mga crisis, violence, abuses. So ayon doon sa mga presentation ay talagang ang challenges dito ay yung mga kabataan, marami ho ang nabibiktima. Mayroon po mga kababaihan. Sabi naman ho ng ating kalihim sa DOH ay growing din itong teenage pregnancy. Mga kabataan na nabubuntis ng maaga. Ng maaga. So these are all concerns of MOVE Philippines. And that is why we include this in our advocacy. So hindi lang yung violence against women but particular tayo the violence against children dahil ito po yung magiging future ng ating bansa. Sila po ang magbibigay buhay sa ating mga hakbang ngayon
para maipagpatuloy ito sa mga susunod pang mga henerasyon. Number one challenge dyan, siyempre yung funding at saka siyempre yung support po ng atin pong mga local government units, lalong-lalo na yung atin pong mga nasa hanay ng Pero di ba, sir, leaders. So, tama ba ako? Kung sa LGU, mayroon tayong fund, pwede bang makuha ang fund for other programs supporting that particular programs under GAD o actually, gender? yun po yung minamandato ho ng direksyon sa atin ng Philippine Commission. Mhm. All activities related to advocacy, education, prevention, interventions ay pwedeng manggaling ho sa atin pong Gender and Development Fund. And, Nagagamit po yun ba nga yan? lang, Nagagamit po ba yan ng mga LGUs? Well- O paano nyo na-monitor? well, nagagamit po yan dahil sa patuloy na advocacies pero kailangan pang strengthen ang campaign at education side para yung mga activities ho ng local government units ay talagang mag-tailor fit doon sa need ng Correct. atin pong Correct. issues and concerns affecting the women, the children. In short, yung mga gender issues and concerns. That is correct. Kasi baka ang iba na realigned, no? Kasi minsan, I'm sorry to say, but minsan, though I think this is parang mandatory kasi kailangan nilang magkaroon ng programa, DILG yun patungkol sa gender and development and patungkol dito. So, pero may ibang mga pagkakataon na nare-realign nga ang pondo so na ang gamit sa ibang programa, kumbaga man. We hope. Yes. Oo. Hindi po dapat siya i-realign. Mhm. Dapat ito masipag ka. Masipag ang ating mga focal persons. Ng God. Oo, ng God para Mhm. gumawa ng trabaho para talagang i-promote, i-implement itong mga directives na nagmumula sa national government on how to address yung mga gender-based violence sa atin pong mga institutions, komunidad at public. Yes, yes. You mentioned about, tama ba ako, collaboration ng Philippine Commission on Women sa MOVE. So ano yung effort na ginagawa po ninyo? Well, ang atin pong nanay talaga ay ang ating Philippine Commission on Women. Mhm. Sila po talaga ang nagsilang sa MOVE way back 2006. Mhm. No? At ito ho ay sa pagsisikap na i-engage po nila ang iba't ibang tanggapan at magpadala ho ng mga kalalakihan na magiging advocate at magiging kapartner nila para masugpo itong issues ng gender-based violence, particularly yung violence against women. Ayun. Okay, all right. Batiin ko lang, no? Because we mentioned about Philippine Commission on Women. So, ang mga dati kong boss dyan, si Commissioner Aslea Limbona na nasa Mindanao na. Mukhang hindi na bumalik dito sa Metro Manila. Si Commissioner Judy. Si Commissioner Judy is taga dito lang naman. Pero she's from Masbate also, no? And si Chair, chairperson natin si Sandy, si Commissioner Sandy. Sir, okay, last question. Bago na ako 357. ang commissioner ngayon ng PCW. Bago na, no? Oo, Commissioner Sandy, wala na. Naku, oo nga hindi na yata na-reappoint. Pero anyway, sir, last question. Paano kami mag-create ng organization? Paano namin kayo mag-contact, to capacitate us, no? Na mag-create ng MOVE dito sa grupo ng media o sa community. Go ahead. Well, we are more than willing for this invitation, no? Kung magki-create po tayo diyan. Well, actually dapat mag-create talaga kayo, hindi po mag-create lang. Mag-create talaga dahil we need partnership from the media and the media can really help us in advocating and providing information, right guidance sa atin pong community, mga public listeners, viewers, para nang sa ganun, mas matuto sila. In effect, we can change the mindset, we can change yung kanilang mga pananaw, perspektibo pagdating sa mga karahasan na nangyayari sa atin. And that we need to be participative, proactive. Hindi lang tayo nag-i-interview dahil gusto lamang natin, Sir Jude, na ma-air out itong mga concerns dahil nangyari na. So dapat bago mangyari, nakatulong na tayo sa paghahanda pa rin.
Iyan, pag-uusapan natin yan, sir, no? And we pray, I hope na magkaroon nga tayo ng programa, no, patungkol sa move. Final words, Sir Ricky Bunaw, go ahead. Well, ako po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng atin pong DCRJ, no? Yung 810 sa kanilang segment Kilohertz. na Sa Bayan ni Juan, no? At nais natin pong magpasalamat sa lahat po ng nakinig, nanood at nagpatuloy na nagpa-follow dito sa mga program na ito. At gusto lang ho na ipaabot sa inyo at sana ho may natutunan ho kayo sa maiksing oras ng kwentuhan na may kaalaman. At syempre may kasama pa ring kantahan at kasiyahan. Ayan. Promote mo, sir. Promote mo, sir, yung online program. Well, every Saturday at 7 o'clock in the evening up to 9 o'clock, manood ho kayo. Kung kayo po ay wala naman pong ginagawa at nag-Facebook lamang, manood ho kayo para nang sa ganon marami kayong makuha pang mga information, updates patungkol ho sa social workers role, sa social work practice at mga developmental issues na kailangan natin pag-usapan sa atin pong mga segment. At ang 4K po ay live po yan sa Facebook at sa YouTube, and we are hoping that soon magkaroon ng partnership dito sa DCRJ and sa iba pang mga TV stations para malawak po ang ma-reach out natin. Ang 4K po hindi lang napapanood sa Pilipinas, we are connecting actually the world. Maraming salamat, Sir Ricky Bunaw, ang ating pong bisita ngayong araw na ito. Ako po si Jude Icap. Maraming salamat. Magandang hapon po. Blessed Sunday to all.